Alam nyo, taong-taon mayroong isang kaganapan na dinayo ng milyon-milyong Pilipino. Para sa iba, mukha itong magulo, siksikan at delikado pa nga. Pero para sa mga deboto, ito ay isang napakasagradong panata. Ngayon, sisilipin natin ang malalim na kwento sa likod ng itim na Nazareno. Ito yung traslasyon. Parang isang karagatan ng tao, di ba? Iisa lang ang gusto nilang lahat, ang makalapit, makahawak sa imahen ng poong Nazareno. Isa talaga tong pambihirang pagpapakita ng nag-aalab na pananampalataya nating mga Pilipino. Pero, yun nga yung malaking tanong. Bakit? Ano bang nagtutulak sa milyon-milyong tao na isabak yung sarili nila sa ganitong klase ng sakripisyo? Well, para masagot yan, kailangan nating mag-time travel ng konti, pabalik sa isang kwentong nagsimula mahigit 400 taon na ang nakalipas. Okay, so lahat ng ito nagsimula sa isang paglalakbay. Isang mahabang paglalakbay ng isang imahen galing pa sa Mexico na hindi natin alam noon ay magiging sentro pala ng pananampalataya sa magiging tahanan nito, ang simbahan ng Quiapo. Isipin nyo to ha, 1606. Ang imahen na to ay naglakbay patawid ng buong karagatang Pasipiko galing Mexico. At pagdating dito sa Pilipinas, ang una niyang naging bahay ay isang simbahan sa Bagong Bayan na mas kilala natin ngayon bilang Luneta Park. At dito na nagsisimula yung, alam mo yung alamat ng katatagan niya. Kasi sa loob ng daan-daan taon, sinubok na siya ng lahat. Sunog, lindol, kahit pa yung mga bomba noong gera. Pero heto yung kamangha-mangha. Kahit gumuho yung simbahan, yung imahen laging buo, laging nakakaligtas. Para sa mga deboto, hindi to coincidence. Ito ay isang himala, isang malinaw na simbolo ng pag-asa. At dahil nga sa pambihirang kasaysayan na yan at syempre sa di matatawarang debosyon ng mga Pilipino, unti-unti nang kinilala ang kahalagahan ng Quiapo. Mula sa pagiging minor basilica hanggang sa ngayon, formal na siyang ideklara bilang isang pambansang dambana o national shrine. Pero alam nyo, yung kasaysayan, yung mga himala, parang panlabas na kwento lang yan eh. Para talaga nating maintindihan yung lalim ng debosyon, kailangan nating sumilip sa kung anong nasa kalooban ng bawat deboto. At yan ang kanilang di binibigkas na panata. Ang tawag dyan ay panata, isang napakalalim at napaka-personal na pangako sa pagitan ng isang tao at ng poong Nazareno. Hindi ito basta hiling lang ha, para siyang isang kontrata ng kaluluwa at yung dagat ng tao na nakikita natin sa traslasyon. Lahat yon, bawat isa sa kanila, ay resulta ng milyong-milyong personal na panata. So, saan ba nanggagaling itong panata? Ang ugat niyan ay dalawang napakahalagang konsepto sa kultura natin. Una, yung loob. Yan yung pinakasentro ng pagkatao natin. At pangalawa, yung utang na loob. Ito yung utang ng pasasalamat na sobrang lalim, na parang hinding-hindi mo na mababayaran ng kahit anong material na bagay. So, ang tanging paraan para maipakita yung pasasalamat mo ay sa pamamagitan ng sakripisyo at debosyon. Yan mismo ang panata. At ganyan yan kabigat. Ang sabi nga sa isang pag-aaral, hindi lang to tradisyon. Para sa isang deboto, ang panata ang nagbibigay ng kahulugan at direksyon sa kanilang buhay at kung minsan maging sa kanilang kamatayan. Sige, gayon, tingnan naman natin paano ba nagiging isang dambuhalang prosesyon ang milyong-milyong personal at lihim na pangakong to. Dito na natin makikita kung paano nagiging isang pangakong kumikilos ang tao ng traslasyon. Ang mismong tawag sa prosesyon, traslasyon, galing yan sa salitang Espanyol para sa paglipat. Bakit? Kasi ang bawat prosesyon ay isang reenactment, isang pagsasadula ng makasaysayang paglipat ng imahen noong 1787. Kaya ang bawat deboto, hindi lang sila basta naglalakad, nagiging parte sila ng isang buhay na kasaysayan. At yung paglalakbay na to, hindi biro. Nagsisimula pa lang sa madaling araw, tapos lalakbayin yung 6 na kilometro sa siksikang kalsada ng Maynila. At alam nyo ba, umaabot to ng halos isang buong araw, mga 18 hanggang 23 oras, bago makarating sa Quiapo Church. Isa talaga itong matinding pagsubok ng pananampalataya at pisikal na lakas. At sa mismong prosesyon, dito mo talaga makikita yung pagsasabuhay ng panata. Yung paglalakad ng nakayapak, yung pagsusuot ng maron at dilaw, yung paghahagis ng panyo para lang maipahid sa imahen. Lahat ng yan, bawat kilos na yan ay parang pisikal na panalangin. Isang paraan para gawing totoo at isabuhay ang kanilang mga lihim na pangako. Pero siyempre ang tanong,
Paano ba nabubuhay ang ganito kasinaunang tradisyon sa gitna ng isang napakamodernong siyudad? Dito na nagtatagpo yung matinding debosyon at yung mga praktikal na hamon ng ika-21 siglo. At yung laki nito, grabe, halos hindi mo maisip. Para sa translasyon sa 2025, ang estimate ay aabot sa 8 milyong tao ang lalahok. 8 milyon! Isipin niyo yun! At syempre, ang milyon-milyong taong yan ay may katumbas na eekto sa kapaligiran. Pagkatapos ng pista, daan-daang toneladang basura ang naiiwan. Isa yang malaking hamon sa kalikasan na kasama na talaga sa bawat taon ng debosyon. Para naman ma-manage yung ganitong karaming tao at para maiwasan ang anumang disgrasya, napakahigpit ng mga otoridad sa pagpapatupad ng mga patakaran. Simple lang naman ang goal. Ang siguraduhin na ang pagpapakita ng pananampalataya ay mananatiling maayos at ligtas para sa lahat ng kasali. Kaya naman, sa huli, malinaw na ang traslasyon ay higit pa sa isang prosesyon. Isa itong salamin ng ating kasaysayan, ng ating kakayahang magsakripisyo at ng di matitinag na pananampalatayang Pilipino. At habang patuloy na nagbabago ang mundo sa paligid natin, naiwan sa atin ang tanong, paano nga ba nagpapatuloy na kumilos at magbigay buhay ang isang sinaunang panata sa puso ng milyon-milyong Pilipino ngayon?